Okay, sa guidelines naman, no, dito ako ng guidelines regarding sa protein. Sa KDIGO is a guideline for nephrologist to. So, hindi ko sinusunod yung palm size or yung matchbox size, di ba? Yan yung madalas na naririnig natin. Okay? Because, how about if you are 100 kilogram versus a 50 kilogram? Kawawa yung 100 kilogram pag sinabing matchbox size. Diba? Na protein. So, sa guideline ng 2024, you can use these guidelines. Ito yung ginagamit ko sa mga coaching namin. Okay. But, nilalagay ko dito yung fats. Ang problem sa mga Filipinos, takot sa fats. Kaya hindi ko, inuunti-unti ko, kaya nga ina-advise ko to be monitored, guided, para kasama ko si Kuya Gibo, na i-influence namin na huwag matakot sa fats. Lalong-lalo na sa mga patient namin na underweight na, VCO, 1 tablespoon, twice or 3 times a day pwede. Okay? So, ini-incorporate namin unti-unti. Yung iba kasi, makita na lang na merong protein, medyo nagugulat na sila, di ba? Takot na. And more so if you mention fats. More afraid of fats. As a physician, I am more afraid of high sugar than high cholesterol. Mas maraming damage. Actually, sa cholesterol, no. Ang tinitingnan ko dyan is the triglycerides and the HDL. Doon mo malalaman yung kung may inflammation ang inyong katawan. Okay? I'll be having cases, siguro 5 or 4 cases. Case 1, a 56 years old male, hypertensive, initially 51 kilogram, nag-down to 40, then nag-improve siya sa 43. BMI, underweight pa rin. Pero from 40, nag-gain siya ng 3 kilogram. Okay? In the year 2018, diagnosed siya CKD 3B. Usually pagka 3B, kampante pa eh. 3A, 3B, kampante. Pero, nung August, tumaas. No? Nung June 2024, CKD 3B pa siya eh. 2.73 ang creatinine, 2.96. Then nung nag-August, wow. Doon siya nag-enroll sa amin. Ng low carb. Tinuruan namin how to do it properly. Then, after 2 months, down to 2.42, 2.7, and then 1.78. Thank you so much. Ito, case 2, 60 years old male on insulin. I think 45-30 ang insulin nito. May heart failure, hypertensive, edema from the scrotum hanggang sa feet. Actually, pang-dialysis na talaga ang kanyang ano. Pang-dialysis na. Ko. Ayaw niya mag-low carb. Pero ayaw niya ma-dialysis. So, ano sa tingin niyo? Napilitan siya. Okay? So, weight from 70 kilogram nung nag-low carb down to 67.9. Height 5'7", and yung BMI niya normal naman. From 6.6 na creatinine
After a month, nung December siya from 6.6 down to 5.6, mataas pa rin, dun siya napilitan mag-low carb. Dun siya nag-enroll sa coaching namin. After a month, actually na-admit siya after a month. Why? Dehydration. So, bakit siya na-dehydrate nung naglo-low carb? Hindi ininom yung electrolytes. Hindi sinasabi sa amin. Pag talaga pinilit mo, no? Parang ang hirap ituro. Talagang meron silang mali na magagawa. So, well, blessing in disguise siguro na na-admit. Ang kanyang sodium noon, I think 17. Dapat nagkukumbulsyon na yun. Sobrang baba ng 17 ba yun o 27? 27. Yeah, 27. Pero pumaba yata ng less pa. So, na-admit, sinek yung CREA. Ito yun, 2.5. Hindi makapaniwala, even the nephrologist. So after a week, confined for 1 week, after a week, inulit, 2.54. So sabi niya, after a month, from 2.54, 2.15. Eto na, graduate na. 2 months lang ang in-enroll. Bago pa matapos yung enrollment, ang insulin niya, by the way, from 45/30, I think it's 8-0. 8 na lang ang insulin niya. So bago siya matapos ng 2 months, tumataas yung sugar. Okay. So, tinawagan ko and the wife told me, Doc, kumakain na ng kanin, pansit. Okay. The goal of the patient was not to be sa dialysis. Na-reach niya yung goal. Hindi siya na dialysis. Ayaw nga niya mag-low carb. So, bumalik siya sa high carb. So, we cannot do anything about that because you are the pilot of your health. We only inspire. Okay? We do not impose. Okay? So, hindi ko alam kung ano na nangyari. Wala nang follow-up. Pero ano sa tingin nyo? Pero ito edema ang scrotum. Nawala. Ang tigas ng legs, from scrotum to legs, talagang manas. Naging malambot na daw. Nawala. Okay? Last case, I think. A 63 years old male. Nasa hemodialysis na siya. 3 times a week. Okay? With hypertension. Okay? Kaya siya na dialysis, ang kanyang creatinine 13. Okay? So, on dialysis, napababa niya, nag-enroll to sa amin. Coaching. And then for, I think, 6 months or 6 months, na-maintain niya ang kanyang creatinine below 300, 200 plus lang. So, 2.8, 2.3, 2.3, 2.4, and then, 1 month, hindi siya nag-dialysis. Sabi ko, ulitin natin ang lab. 2.4 ang lumabas. Sabi ko, pumunta sa nephro.
baka tatanggalin na ang dialysis. And true enough, pinaulit lang after 1 month, pinaulit ng nephro, 200 pa rin ang kanyang creatinine. And I think 3 months na siyang hindi 4 or 5 months na hindi nagda-dialysis. And I know, nandito siya. Sir Chito, tayo nga po kayo. Ayun. Thank you so much, no? By doing this low carb, meron din ako mga mga patient dito. Sir Chika. Pwede po kayong tumayo. Sir Chika. Ayan. Hindi na dialysis. And also, a rare case, Takayasus. Tayo po, ma'am. Ayan. Rare case po ang Takayasus. Ito yung pulseless, no? Walang pulso. I think right, left. Pero ngayon meron na. Nagugulat ang kanyang rheumatologist, nagugulat ang kanyang mga doctors. And when we do low carb, ang daming nai-improve. So sa clinical experience ko, in my observation, sa mga patient na naglo-low carb or nagkikito, improve sugar, blood pressure, improve your weight, mas bumabata, gumaganda yung itsura, okay? Ayun, reduce medication. Parang napapansin ko, pumunta lang sa akin para bawasan yung gamot nila eh. Hindi pinapansin eh. Parang photocopy lang, paulit-ulit. Pero pag may naramdamang kakaiba or meron kayong kinomplain na symptoms, nadadagdagan yung gamot. Okay. Improve kidney function. And since 2019 until now, mas marami po ang nag-improve na kidney. If you have kidney problem, if you are diabetic, if you have fatty liver, mas nag-improve ang kanilang health by doing this. Meron pa ako isang patient, from 600 ang kanyang CREA, nag-increase to 700 after 1 month. Nung kinausap ko, tuwang-tuwa pa rin. How come? Di ba, made-depress kayo? Imagine, nawala lahat ng mga discomfort niya, mas naging energetic siya, mas nakakapagtrabaho, kaya kahit na tumaas daw, mas napapakinabangan siya compared noon. But after 3 months, yung 700 niya, 300. Be patient. Huwag kayong maiinip. Lifestyle nga ito. It will take a year, 2 years, but definitely, your health will improve. And another additional, nabanggit na ni Sir Marco to, sleep, stress management, exercise. Imagine mo, nakapag-run pa ako ng 5 kilometer kanina, wala pa akong kain hanggang ngayon. 6 p.m. ang last meal. Baka mag-24 hours na. 21 hours. Umad na, no? Usually, talagang avoid smoking and limit alcohol. To conclude, CKD begins with metabolic diseases, and low carb will address the root cause. It is safe, effective, if medically guided and monitored. Lalong-lalo na, mas dumadami po ngayon ang mga may health condition na walang alam or no idea about low carb na nakikita ko ngayon. Wala talaga. As in, nagugulat nga sila pagka kinakausap ko na eh. Ha? Lumalaki yung mata.
Out po ang rice. Out po ang bread. Out po ang pasta. Dok, ano nalang kakainin ko? You need to challenge your knowledge.